Why do you need to believe in yourself? And that's the topic of our journal for today's video. And it's almost 1 o'clock in the morning. And hindi pa ako natutulog. May pasok pa ako mamaya. Ewan ko, hindi ako inaantok. Actually, tinapos ko lang yung pag-edit ko doon sa isang commercial namin sa EAPP and PerDev. And late na ako nakatulog. Natapos. Tapos, ngayon naman, nakapagkilamos na ako and all. Pero, wala ako sa mood makatulog. And that's bad thing. Kasi dapat natutulog na ako, di ba? May pasok eh. Anyway, topic natin is about, sinabi ko kanina, and also, disconnected sa experience ko ngayon na bigayan ng card. I'm not here to boast tungkol sa mga nakuha ko kasi I myself, hindi rin ako naniwala. Kaya nga topic natin, why do you need to believe in yourself eh? Di ba? Okay, to be honest, masaya ako sa nakuha kong grade. Para akong nabalik sa dati kong version noong grade 7 to 8, which is lagi akong outstanding. Okay naman ako ng grade 11, pero wala yung confident ko dun sa pag-aaral. Pero ngayon parang bumalik. Parang mas na-motivate akong mag-aral ng mabuti. And yun, to be short, my average is 94. Eh, yung goal ko this school year is with highest honor. Makagraduate. And I am one step away reaching with high honors. I was so gulat. Hindi ko talaga inahala actually. I was expecting na ang Gen Bio ko at Gen Physics is line of 8. But when I saw my card, lahat ng nakita ko sa first digit, line of 9. Actually, naalala ko lang sinabi ng teacher ko sa bio, Ma'am, thank you po sa panonood ng vlog ko po. Hiyang-hiya po ako sa klase that time. Pero, thank you so much po. And also, this is a chance para mas mag-aral pa pong mabuti. And every time na narinig ko po yung score ko napapaisip ako na, paano pag na-disappoint si ma'am sa akin? Ganyan na. Pero, ma'am, thank you po mga pinanood. Hindi lang pinanood. Parang, sinare niya kasi sa klase. Nahiya ako. That time, nagko-quiz kami noon. Ayun yung nag-take kami ng another quiz. And then, nagkukwento siyang ganun. Tapos yung point niya raw is, para, yung focus namin sa quiz lang, dapat hindi kami nadidistract. At marunong daw kami mag-focus sa isang gawain ng kahit may nakaka-distract sa paligid. Which is true. Kasi nga, kapag daw nag-test tayo sa mga iba't ibang school, natin mainit, maingay, ganyan. So, kung hindi ka sanay, nakakapag-focus. Ano mayroon sa'yo, diba? So, ma'am has a point. Yeah. So, ma'am, thank you po. Alam ko po yung napag-usapan po natin sa klase natin na kapag ganito nakuha mong grade, alam mo na ganyan yan. Don't worry, ma'am. This opportunity or chance is a way to improve more. And yeah. Sa Gen Physics naman, I was expecting na line of 8, pero I don't have any feedback sa teacher ko doon. Pero, alam ko sa sarili ko, talaga, ababa ng periodical exam ko. Mas mataas pa bio ka sa physics. Kasi mahina talaga ako sa math. Pero no grade 7 and 8, ang lakas ko sa math. Maraming nakakaalam nun dati. Pero ngayon, nung nag-quarantine, something happened. Di ko alam ano nangyari. Dahil siguro, nalihis yung landas ko, naging language yung multiple intelligence ko ba yun? Ang tawag ba doon? Ewan ko. Pero yun. So, I'm working on it sa math. Lalo na kasi mag-entrance exam din. Kaya,
Itong dalawang subject lang na to yung gusto kong pagtuunan ng pansin, sa totoo lang. Hindi ko kasi nakala na line of time pa rin ako sa dalawang subject na yun. Pero yung bio, okay, apo. I know it already po. I knew it already. Pero gagalingan ko pa talaga. Physics, yung first na topic namin, yan gets ko eh. Kailangan ko lang talaga mag-review pa ulit. Kasi, kailangan mo talaga dyan, inuulit-ulit yung mga review mo para hindi ka nagagahol sa mismong periodical exam. And yeah. Per dev, napakataas. Okay ako. And, isa sa favorite ko to actually, yung 97 ko, yung favorite kong subjects. Per dev and Filipino sa piling larang. Diba? Per dev kasi, it's about yourself. Developing yourself malamang, personal development. Connected din dun yung self-improvement for sure. Kasi, tungkol sa sarili. Basta tungkol sa sarili, pagtulong mo sa sarili mo, I love that kind of topic. And I'm also interested sa mga ganong topic. Okay? I was planning na rin ng mga content about self-improvement. Kasi gusto ko. Kasi why not, diba? Anyway, PE 92. Ba't ko sinasabi? Pero, actually, hindi ko nga alam kung deserve ko ba ito eh. De, joke lang. PE, actually, bet ko yung topic dito. Kasi di lang naaral ng mabuti. Next is UCSP. Okay naman siya. Sorry, may sugat kasi ako dito, kaya ginaganon ko. I love this kind of topic also. Sa totoo lang. Pero, napakarami niyang topic. Parang na-overload yung utak mo. Pero hindi ko nakala rin yung grade ko dito kasi mababa ka sa Perio. Actually, line of 3 rin naman. Pero mababa pa rin yung kasi line of 4 dapat, diba? IAP, also one of my favorites. Kasi nagsusulat ka. Pero hindi ko masyado nakapagsulat sa quarter na to. Pero, may natututunan din ako English kasi gusto ko rin i-work yan sa sarili ko. Filipino sa piling larang, may favorite, pinaka-favorite, si Ma'am. Ma'am, thank you po sa pagtuturo. Gusto ko po matuto ng gramatiko sa Pilipino para po sa aking pagsusulat. Anyway, break it down yun. Actually, in-expect ko na mataas yung grade ko dito. Kasi, I know myself na nag-excel ako sa ganong subject. Kasi alam mo yun sa sarili mo eh. Next is PR2. Di ko rin nakakala. Thank you sa aking mga groupmates. Huwag kayong mag-aalala. Tutulong ako lagi sa mga paraan na hindi nyo na-focusan. Okay? Shout out sa inyo. Yun na lahat. So, I was not expecting this grade kasi inisip ko lang, may line of 8 ako. Pero, salamat sa Diyos. Alam niyo ba, kasi sabi ni Mama, actually, ayaw kong tingnan talaga. Sa totoo lang, ayaw ko tingnan. Kasi ayaw ko makita yung line of 8. Sabi niya, Tessa, tingnan mo na. Wala akong ginagawa. Sige, tingnan ko na, ginanyan ko, tinanggal ko. That's my reaction. Hindi, joke lang. Talaga, gulat ako. Napaawang ang aking labi nang makita ko ang aking mga marka ngayong unang markahan. Grabe, ano ba yan? Tapos pinakita ko kay Mama. Hindi ko nakala. Tapos nag-calculator ako. Baka mali lang yung nasulat na 94 ako. Hala, ba't gano'n? Thank you po. Thank you. Tapos si Ma'am, yung advisor namin lumapit. Ay, Ma'am, saya-saya niyo pong teacher, sa totoo lang po. Hindi lang tungkol sa biology na tututunan namin, tungkol din po sa buhay, life lessons na natutunan niyo po. Sa totoo lang. And, paano ba? Dito yung topic natin, pero ituloy na lang natin. Okay? So, yun nga, nakita na Mama. Si Mama rin, masaya. Alam niyo ba, after nun, kasi, umuwi kami na Mama, sumabay na ako, hindi na ako nag-service.
sumabay rin si Jana sa amin. May dinaanan kaming some business and then, sabi ko, ma, daan akong kapilya, sabi ko. Magpapasalamat lang ako sa Panginoon Diyos, sabi ko. Kasi lagi ako nagpapanata eh. Lagi ako nagpe-pray. And then, sabi ko, alam nyo ba, sa tingin ko kung bakit ganito yung grade ko, kasi dahil nananalangin ako. Lagi ako humihingi ng gabay sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos, sabi ko sa kanila. And natutuwa rin silang naririnig nila yun. Tapos sabi ko, ma, daan akong kapilya, gusto kong magpasalamat sa kapilya na sa Dinalupihan yung pinuntahan ko namin. And then, napakatahimik doon, gusto ko doon. Ay, actually, lahat naman ng kapilya, napakatahimik. Pero iba talaga yung feeling doon, kasi doon nag-start yun, noong 2021, yung feeling na naramdaman ko sa tuwing nasa loob ako ng kapilya. Napakatahimik. Tapos may something na feeling na may kasama ka, pero wala ka naman. Hindi in a weird way or like nakakatakot na way. Parang naramdaman mo na nandyan ating Panginoong Diyos. Kasi bahay sambahan niya, di ba? Nagpasalamat ako. Natulala mo na ako for a minute. 2 to 5 minutes. Tapos, nagbulay-bulay ako kung ano yung iniisip ko. Tapos, nanalangan ako, nagpasalamat ako. Kasi, ako hindi ko makukuha itong grade na to, nang di dahil sa Kanya. Kasi, tinulungan niya ako, tsaka kinabayan niya ako. And that's the truth. Katotohanan na hanggang ngayon, pinaniniwalaan ko pa rin. Simula rin nung bata. Nung ano ako, nung grade 9 or something. And kulang na lang maiyak rin ako. Best feeling of that day. Nalalamangan niya to. Pero ang pinaka-best feeling is yung pumunta akong kapilya. And that's the truth. Kasi umuwi kami, nagkwentuhan kami nila Papa. Family time. Tapos Ateneo yung next day, napaka-busy na, weekend na to, hindi ko na nagawa ibang mga gawain sa buhay. Hindi, joke lang. So, let's get to the topic. Yan, nakwento ko na ito sa buhay ko. Ngayon, ano naman natutunan ko, di ba? Ito. Kung bakit napaka-importante na maniwala ka sa sarili mo. At hindi lang sa sarili mo dapat ka maniwala, sa ating Panginoong Diyos din, na gagabay sa'yo at iingatan ka sa mga bagay na lagi mong gagawin kapag nananalangin ka. Kasi, praying is the way of communication sa Kanya. And kung hindi ka nananalangin or nagpe-pray, paano ka magiging connected sa Kanya, di ba? So, eto na tayo. Actually, that is akong topic about consistent pero I think hindi pa to. Kasi, hindi ko pa nakita yung grade ko sa next quarter. Kaya, susunod na lang yun. Ito, I'll list some things kung bakit importanteng maniwala ka sa sarili mo. At ngayon, pakinggan mo ako para maniwala ka rin sa sarili mo. Kasi 1:03 na, hindi pa rin ako natutulog. Okay. Number 1. Kapag naniwala ka sa sarili mo, magkakaroon ka ng confidence. Kasi naniniwala ka sa sarili mo, di ba? So, bakit wala kang confidence? Ay, kaya ko to, di ba? Kaya ko to, ba't hindi ko to kaya? Ay, kaya ko to kasi nanalangin ako. Ay, kaya ko to kasi nag-review ako. Ay, kaya ko to kasi may gabay ako ng Panginoong Diyos. Tapos, nag-review pa ako. Ultimate na. Kapag naniniwala ka sa sarili mo, magkakaroon ka ng confidence kasi nga naniniwala ka sa sarili mo. One of the most important thing is maging confident ka sa sarili mo. Ano mang larangan yan. Kung sa aspeto ng physical features, about your personality, yourself, right? Pangalawa is resilience. Kapag naniniwala ka sa sarili mo, kahit ano pang pagsubok yung kinakaharap mo, wala lang sa'yo yan. I mean, maapektuhan ka, pero wala sa yan kasi nga naniniwala ka. Kahit ano pang pagsubok yung pagdaanan ko, kung gusto kong ma-reach yung goal na yun, gagawin ko kasi nga naniniwala ako sa kakayahan ko. Diba? Resilience. Confidence, resilience. And then next is motivation.
lagi kang motivated kapag naniniwala ka sa sarili mo. Pero, for me, sometimes, kahit naniniwala ko sa sarili ko, medyo nakawala rin yung motivation ko. Pero, andun pa rin. Kasi every time na may goal ka at naniniwala ka nga na makakamit mo yun dahil kaya mo, mamamotivate ka pang umandar, umakyat para maabot yung goal na yun. So, hindi lang siya about sa resiliency and confidence. Actually, mas importante yung pagiging resilient kasi sa motivation. Next is positive mindset. Kakaroon ka ng positive mindset. Kasi, actually, sa paniniwala mo pa lang sa sarili mo na, naniwala ka pa lang sa sarili mo na kaya mo yun. Positive mindset na siya eh. Pero, kapag yun kasi, sorry ako if naano kayo. Kailangan mo i-reach yung goal na yun. Diba? Naniniwala ka sa sarili mo. Positive mindset na yun. Self-explanatory. Bakit? Ba't negative na naniniwala ka sa sarili mo, diba? Oh. Next is success. It is also one of the key sa pagtatagumpay ang maniwala sa sarili mo. Kaya itong vlog na to, itong journal na to, sinasabi ko to rin para sa sarili ko. Maniniwala ako sa sarili ko na kaya ko yung mga goals ko para dito. And also, not just about the grades. Goal na matuto. Goal na mas lalong maging matapang sa mga kinakaharap kong pagsubok sa buhay. Sa mga haharapin ko pang pagsubok. It's not just about the grades. Para maniwala ka sa sarili mo, kaya mo. Kasi marami kang goals. May goal ako sa pagsusulat. Kailangan ka matapos sa Jardín de Rosas by 2024. And I believe in myself na kaya ko. Kasi, bakit hindi? Ako to eh. Alam mo kung kaya ko. Bakit hindi? Walang ibang gagawa ng mga goals mo kundi ikaw lang. At kung may gusto ko talaga, kahit anong pang mangyari, gagawin mo. Naniniwala ka na kaya mo. Kasi ikaw lang naman yung makakagawa mo. So, ba't ka maniniwala sa iba? Diba? Diba? Actually, marami pang aspeto to. Itong sinasabi ko. Pero yun lang yung mga naisip ko this time. I hope you learned something sa journal na to. Kasi, alam kong kaya mo rin lahat ng mga goals mo. Kaya mo yan. I know you can do it. Because, it's you. Walang ibang gagawa niyan kundi ikaw lang. Diba? Lagi kang manalangin sa ating Panginoon Diyos. Okay? Also believe in yourself. Siyempre, naniniwala ka nga, wala ka namang gawa, actions. Wala rin. Kailangan na may actions ka. Okay? So, I guess this will be the end of this journal. And, matutulog na ako. Thank you for watching. Hanggang dito sa video na to. I know na onti na lang ang mga nanonood sa YouTube ko, pero magpapatuloy pa rin ako. Kasi naniniwala ko na meron pa rin dyan na nanonood pa rin talaga. And thank you, umabot ka dito. Thank you so much. Kung meron lang ako reward na kaya ibigay sa'yo, ito. At sana may natutunan ka. Huwag ka magsayang sa video na to kung lang natutunan at i-apply mo sa iyong buhay. Kasi wala siya kung hindi mo siya i-apply. Wala rin. Okay? So, every journal, I can give you a kiss. Not romantically. Actually, may ginagaya lang ako sa YouTube, si Raf, if you know him. Sa self-improvement siyang channel. Pero, goodbye! I hope maging maganda yung araw niya sa mga susunod na araw.
And hindi ko alam kailan ko ito ma-upload. And that's all. Goodbye!